watchman made for every star on earth away, and every man astride by trade to write the love of God above would drain the ocean dry. Nor could the scroll contain a whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, Alleluia. The burning sun with golden beam, the silver bird with softer gleam.
Praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Let all things their Creator bless and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, Alleluia. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hello, mic sound. Sound check. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo humihingi ng paumanhin sa ating mga kapatiran online. We had some technical difficulties at we need to really improve dito sa mga bagay ho na ito. For some reason, nagtataka kami ni Brother Gab kanina, ayaw tumunog, as in ayaw talagang tumunog. At naglabas tayo ng ibang sound system, ng ibang speaker, tumunog, kinabit doon sa luma, tumunog na. So we do not know kung ano nangyari ho doon, but magpapatuloy tayo sa ating gawain ngayong gabi, and we praise and thank God sa kanyang patuloy na biyaya at pag-iingat sa atin. Ilang mga quick announcements para ho sa ating gawain dito sa JCBC. Let us be in prayer for our in-person prayer meeting. Amen? Sa ating gathered prayer meeting. Lord willing, come next month, March, magsisimula ho tayo ng ating gathered prayer meeting. It will be a blended gathered and online prayer meeting. And that means ang atin hong time in the Word ay magiging tuwing Wednesday na lamang, at ang atin hong Friday night prayer meeting ay ila-livestream din po natin yan. So nawa ang ating mga kapatiran ay patuloy na makasama ho natin as much as possible present here in the church. If not, ay sa ating live stream. And again, isang reminder ay hindi pampalit ang online ho sa in-person, at napag-aralan din ho natin yan ng mga nakaraan. And then also, pag-pray ho natin yung papalapit na youth camp. So that will be on the last week ng April. And ating mga young people ay nag-meeting kanina. And alam ko meron silang mga groupings and discuss yung mga possible fundraising, sapagkat medyo heavy gut yung gastos para ho sa youth camp na yan. So pag-pray ho natin. And I would like to encourage ang ating mga kapatiran, if we are pinagpala ng Panginoon and we think na magandang investment mag-sponsor sa ating mga young people. Kung meron mga particular na young people na gusto nyo i-sponsor, pwede po yan para ho makatulong sa ating mga kabataan. And then also, ang ating color coding para sa ating offering envelopes. Meron tayong brown offering envelope para sa ating general offering. Ang ating hong green offering envelope. Lord willing, next Sunday ay mag-a-update ho tayo magkano na yung ating project offering para mas lalo tayong mahamon. Either ma-encourage tayo o ma-discourage. Nevertheless, I hope na tayo ay mahamon at patuloy na makibahagi dito. And ang ating white envelope, napakahalaga, yung ating missions offering sa ating mga sinusuportahan na mga kapatiran. And again, meron ho tayong gospel tract. Ito in-house printed na gospel tract po ng ating church. Kung gusto niyo naman, pwede ako mag-send sa inyo ng soft copy. Pwede niyo i-print sa inyo at kayo mismo ang mag-print at magpamigay. That will be also very, very good. Pero it will be available here sa ating home church. Okay. And meron tayong mga sisimulang mga ministries. Pinag-usapan ng mga young people ho yan. At ay ipagamit nila yung kanilang mga gifts and mga kakayahan sa Panginoon para ho sa ikauunlad. Lalo na ang ating hong online ministry. Napakalawak nito. At nawa ipag-pray ho natin ang mga bagay ho na ito. Okay, so I believe that will conclude our announcements. Tomorrow ay, sabi nga nila, ay araw ng pag-ibig. At hindi ko po alam kung merong mga plano ang ilang mga kapatiran natin. Pero I can still remember ang sinabi ng isang pastor, maaaring ang pinakamakadiyos na gawin mo
ay i-date mo ang iyong asawa. Hindi yun kontra sa kabanalan. Ano ho? God is not against that. God is for that. God designed that. Pero hindi lang yun. Ano ho? At kanina napag-aralan natin that husbands should love their wives as Christ also loved the church and gave Himself for it. A very sacrificial love. Okay. So tayo ho ay dumako. Siguro, Berga, paki-off na lang itong isa. No, ewan ko kung saan nang gagaling yung igitna mo lang. Okay. So tayo ho ay magsimula sa ating gawain at magkakaroon ho tayo ng sandali ng matahimik na pananalangin. Hingin natin ang tulong ng Panginoon at maging ang kanyang pagsisiyasat upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, lubos ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa iyong walang hanggang biyaya, kabutihan, kahabagan sa amin. Kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, ang iyong matinding pagmamahal, ang iyong walang hanggang pagmamahal, ang iyong dakila, ang iyong soberanong pagmamahal, ang iyong nagliligtas na pagmamahal, ano yung nag-iingat na pagmamahal. Lord, salamat po sa dakilang biyaya na ito. Ito ay higit at higit na sapat na rason upang kami ay buong buhay na magpuri, magpasalamat at sumamba sa iyo. At sa amin, O Diyos, na mga tunay na nakaranas ng iyong pagliligtas, ito ay magtulak sa amin sa mas malalim at mas mainit na pagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pagsamba ngayong gabi ay hindi ito maging gawain ng laman lamang, kundi, Panginoon, tunay na masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay ka naming mapigyan ng kaluwalhatian. Sa aming pag-aawitan, ikaw ang mapuri. Sa pagbasa namin ng iyong salita, ikaw ang maitaas. Sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, ang iyong katotohanan ng patuloy na maihayag. At tunay nga, ay alay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, ingatan mo kami at tulungan mo kami. Amin din pong hinihiling na siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan at pagkukulang namin sa iyo. Linisin mo kami, O Diyos, at patawarin upang hindi ito maging hadlang sa pagsamba. O Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo pagmustayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Maganda pong gabi sa ating lahat. Tayo umawit. Awitin natin ay Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a first state of glory divine. Year of salvation, purchase of God. Of His Spirit, washing His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior.
Magandang gabi mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, sabay-sabay natin basahin. Ito po sa ating harapan, sa aklat po ng pangatlong Juan 1, talatang 1 hanggang 8. Okay. Verse 1, ready, read. Mula sa matanda para sa mahal kumagayo na aking minahanag ayon sa katotohanan. Mahal kong kapatid, dalangin ko naway nasa mabutikang kalagayan at malusog ang inyong pagkakatawan kung papaano mabuti rin ang kalagayan ng inyong kaluluwa. Galak na galak ako nang dumating ang ilan sa mga kapatid at nagtuturo sa iyong kapatalan sa katotohanan, tulad ng buhay ayon sa katotohanan. Wala nang hihigit pa sa kagalakan kong ito na mababalitaan ang mga anak ko ay nabuhay sa katotohanan. Minamahal, dapat ang anuman ginagawa mong para sa inyong mga kapatid, maging sa mga dayuhan ng katotohanan sa siya at mga kapatid tungkol sa inyong kakabuti sa kanilang paglalakbay na sila naman nakulgod sa Diyos. Sapagkat sila'y nagsimula naglalakbay alang-alang kay Kristo, ginagawa hindi sa pagtanggap ng anumang tulong mula sa di mananampalataya. Gaya nga, mararapat nating tulungan ang mga taong katulad nila upang tayo'y maging manggagawa para sa katotohanan. Salamat sa Diyos sa pagbasa ng salita niya. At tayo po'y manalangin mga kapatid. Aming Amang nasa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po Panginoon ang iyo pong mga anak na taos-pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya Panginoon ngayong gabi Panginoon. At tunay dakilang Diyos, malubos kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan Panginoon, na iyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa na nandito, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa patuloy mong proteksyon, sa patuloy mong awa at kahabagan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa patuloy mo pong pag-iingat, Panginoon. Sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo na suporta, Panginoon, sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, dakilang Diyos, salamat sa dakilang kaligtasan na iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ito'y ginawa na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, na siya namatay, nilibing at muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng tiyak at tunay na kaligtasan. O Panginoon, napakabuti mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, na kami ay makasalanan, hinango mo kami, Panginoon, upang kami ay mabilang, Panginoon, sa iyong pamilya, Panginoon. Ama, sa gabing ito, sa pagpapatuloy ng aming pong pagsamba, Panginoon, sa iyo, Panginoon, hiling namin dakilang Diyos na kami iyong patawarin sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali o mga kasalanang nagawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Nawa, dakilang Diyos, kami ay mamuhay patuloy, Panginoon, na mayroon pong pagtatapat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Panginoon, likhaan mo kami ng pusong handang magpakumbaba, Panginoon. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na sa patuloy ng aming pong pagsasamba, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ay masamba ka namin ng katotohanan, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya pong malayang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong gabi, Panginoon.
Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito sa aming buhay, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon. Hamunin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyo pong salita, Panginoon. Nabasa namin kanina, dakilang Diyos, ang iyo pong salita, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng katuwaan, Panginoon. Namin kang masamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang aming maitaas ngayong gabi, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na siya pong magbibigay mensahe, Panginoon. Yan mo ng karunungan, talinuhan, Panginoon. At ganoon din po kami, Panginoon, na makikinig. Naway buksan po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Na hindi lang po namin matutunan, malalaman, Panginoon, kundi, Panginoon, kami, Panginoon, ay tagaganap, Panginoon, sa iyo pong kalooban, Panginoon. O Panginoon, patuloy mo kaming gabayan ngayon, Panginoon, sa aming pong pagsamba ngayon, Panginoon. Una sa lahat, dakilang Diyos, aming pong hinihiling ay iyong pagkilos ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, gabayan mo kami hanggang matapos po ang gawain na ito. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo'y muling umawit. Awitin natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wonderful, safe from sin. Jesus so sweetly have I treated. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. That saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet, cast our poor soul at the Savior's feet. Wash it today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Tayo mas manatiling nakatayo. Basahin po natin ang ating Bible passage for giving. 1 Corinthians chapter 6, verse 6 to 8. Verse 6, read, But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart,
So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng salta. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, mga pangyarihan sa lahat, o Diyos, nananalangin po kami sa inyong harapan. Puspusin niyo po kami, Lord, ng banal na Espiritu, Lord. Alam po namin, Ama, ang puso namin ay natural, Panginoon, na sakim at hirap, Panginoon, magbigay, Panginoon. At sabi nga, Panginoon, last week, napaka-imposible, Lord, na mabuhay sa mundong ito, na maging Kristiyano, Lord. But sabi, Panginoon, ng salita at ng turo kaninang umaga, Lord, natuto lang kami, Panginoon, magbigay dahil kayo po'y nagbigay. At kami, Panginoon, ay nagmahal, Panginoon, ng serbisyo ng gawain, Panginoon, dito sa Santa Maria, Panginoon, dahil tinuruan nyo kami, ikaw na unang magmahal sa amin, Ama. So tulungan nyo kami, Lord, na yung puso namin, Ama, ay maging tama, Lord, sa pagbibigay. We pray, Lord, that yung pera, yung salapi, Lord, na malilikom ngayon, Panginoon, sa gabing ito at sa buong araw ito, Panginoon, ay patuloy mapalaganap, Panginoon, yung ika-advance ng kingdom nyo. We're praying, Lord, and we're waiting, Panginoon, sa mga promises nyo, Lord, na which is to come, Panginoon. And we ask for your guidance. We pray for the whole church, Lord, na patuloy nyo turuan, Panginoon, na maging good steward. We've been sometimes overspending money, Lord, but glory to God dahil patuloy kami, Panginoon, ay natuturuan, Panginoon, at daan-daan, Panginoon, ay nakapagbigay, Panginoon, sa inyo, Lord. Marami po pangangailangan, but higit, Panginoon, mas malaki ang Diyos namin, Lord. Tulungan niyo kami, Ama, at sa pagbibigay namin ito, wag, Panginoon, na lumaki ang ulo, but nandun, Panginoon, yung glory and yung mercy and grace, patuloy, Panginoon, ang isipin, Panginoon. We give all the glory and honor for sa inyo, Ama, sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Natin, what a friend we have in Jesus.
Tayo magsuko. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon and thank you for Tristan sa pangunguna sa pag-awit ngayong gabing ito. And again, happy birthday. Well, sa loob ho ng ilang buwan ay marami ho sa atin ang pupunta sa mga precincts upang mag-cast ng ating mga boto. And looking forward to that, I remembered nung nakaraang eleksyon, ang isang kandidata, and she was a woman, or she is a woman, kung saan siya ay tumatakbo bilang isang government official at meron lang siyang iisang layunin. 2 beses ko siya napakinggang magsalita at sa parehong pagsasalita niya ay meron lang siyang iisang pinupunto, kaya siya nagnanasa di umano na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Nung una ay wala daw siyang desire, pero nung kanyang nalaman ang matinding epekto ng mga basura na napupunta sa dagat, ito daw ay nagbigay sa kanya at gumising sa kanya, nagbigay sa kanya ng pagnanasa na pumakbo at magmalagay sa posisyon upang magkaroon siya ng mas maraming gumagawa para ito ay mabigyang solusyon. So itong katotohanan patungkol sa matinding problema sa basura ang siyang nagbugso sa kanya, nagtulak sa kanya upang gawin ang mga bagay na kanyang ninanasa at siya'y tumakbo para sa posisyon at siya ay pinalad na manalo. Well, sa atin ho bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, meron ding isang katotohanan na dapat magtulak, humubog, at magbigay direksyon sa ating paraan ng pamumuhay, oo, maging sa ating mga plano at mga pangarap. At walang ibang katotohanan kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang katotohanan na dapat magbigay direksyon sa ating lakad. Ito ang katotohanan na dapat magbigay hubog sa ating mga pangarap. Ito ang katotohanan na dapat magbigay larawan sa ating mga buhay. At ito ang katotohanan na siyang makikita natin sa ating binasa sa salita ng Panginoon na isang Kristiyano na binigyang pansin at sinulatan ng Apostol Juan na itong mananampalataya na ito ay sinabi niya na isang mananampalataya na lumalakad, oo, nabubuhay sang-ayon sa katotohanan. At nawa tayo bilang mga nagpapakilalang mananampalataya ni Kristo ay makita at matuto mula sa ehemplo ng taong ito, mula sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At doon nais ko kayong muling anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia at ating muling basahin ng 3 John. 3 John, hulaan nyo na lang kung anong chapter. At babasahin natin verses 1 to 8. Tayo po yung lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 3 John, at walang chapter yan, verses 1 to verse number 8.
Babasahin ko ho at pakisunan nyo sa inyong mga Biblia o dito ho sa ating screen. At ito po ang sabi ng Panginoon. The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. We therefore ought to receive such that we might be fellow helpers in the truth. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami ngayon mula sa mga salita mong ito, mula sa sulat ng apostol, para sa isang mananampalataya na namubuhay, lumalakad, at pinangungunahan ng iyong katotohanan. Nawa o Diyos kami mga tuto, mapaalalahanan, maitama, at mahamon. O Panginoon, walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Ikaw kung patuloy na maghubog sa aming mga buhay sang-ayon sa iyong katotohanan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pwede po magsiupo ang lahat. O ito ho ang mensahe na gusto kong makuha ho natin at makita natin mula sa mga talata na ating binasa. Those who truly believe the truth of the gospel will walk in that truth and live for that truth. Ang mga tunay na nananampalataya sa katotohanan ng Ebanghelyo ay lalakad o mamumuhay sa katotohanan na ito at mabubuhay para sa katotohanan na ito. Napakahalaga ng katotohanan. At actually, kung titignan ho natin, ilang beses binanggit ni Apostol Juan ang word na truth or katotohanan sa 8 talata na ating binasa. Sa verse number 1, I love in the truth. Sa verse number 3, walkest in the truth. Sa verse number 4, my children walk in truth. Sa verse number 8, that we might be fellow helpers to the truth. So narito ang paulit-ulit na salita, ang katotohanan, at ito ang namamayani, ito ang driving force ng ministeryo ni Apostol Juan, at ito rin ang nagtutulak sa pamumuhay at ministeryo ng isang tao na binanggit na walang ibang nagngangalan na si Gaius. 3 katotohanan na nais kong makita natin mula sa pangatalata kung ito. Una, Christian truth or gospel truth is doctrinal. That is redundant actually. So Christian truth is doctrinal. Number 2, Christian truth is practical. And then number 3, Christian truth is relational. Ang katotohanan ng Kristyanidad ay doktrina o katuruan. Ang katotohanan ng Kristyanidad ay praktikal. Ito ay merong kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay, at ang katotohanan ng Kristyanidad ay merong relasyon, nagdudulot sa ating umiepekto sa ating relasyon at pakikitungo sa iba. Maiksing background lamang po patungkol sa 3 John. Ito ang isa sa mga konting personal na sulat sa Bagong Tipan. As we have said sa ating Sunday School kaninang umaga, kadamihan ng mga sulat ng mga apostol sa Bagong Tipan ay mga church epistles. Ay ibig sabihin mga sulat para basahin sa iglesia. Itong 3 John, isa sa mga maiksing sulat sa Bagong Tipan, ay isang sulat sa partikular na individual, walang iba kung hindi si Gaius. Walang iniwan ito sa Book of Acts na pinag-aaralan natin with Brother Daryl, na isinulat para kay Theophilus. Epaphroditus ang nasa Theophilus.
So partikular na ito'y sinulat para sa isang partikular na individual. Itong maiksing sulat na ito ay higit sa malamang na isulat sa bandang dulo ng buhay ni Apostol Juan, roughly around AD 90 to 95. So higit sa malamang si Apostol Juan dito ay nasa roughly maybe 90s, napakatanda na ng apostol ng Panginoon sa panahon na ito. Itong letter na ito ay may great similarity sa 2 John and it's probably written close to each other. Halimbawa, nasubukan mo na i-email mo ang dalawang tao at maaaring merong may similarity itong dalawang sulat na isinend na ito. Isa sa mga partikular at na passage, characters in the passage ay yung una, nagpakilala, the elder, and then the well-beloved Gaius. The elder, ang matanda na itinranslate. Well, this is how John often introduces himself. Halimbawa ho, kung titignan natin sa 2 John chapter 1 o sa 2 John verse 1, ganoon din niya pinakilala ang kanyang sarili, the elder unto the elect lady, ang matanda. And higit sa malamang, ito ay sa panahon na wala nang ibang apostol na nabubuhay na natitira kung hindi si Juan lamang. At maaaring siya ay tinatawag bilang the elder, bilang the one and only remaining apostle. At maaaring ito din ay pumapatungkol sa kanyang well-advanced age, na siya ay matanda na. At gayon din, bilang elder, siya ay merong siya ay isa sa mga officers sa church, o maaaring elder sa church. So the elder, siya ang apostol na sumulat, and with his apostolic authority and inspiration, ito ay binigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay matuto. Kanino isinulat ito? Unto the well-beloved Gaius. And that description ought to give us a great introduction patungkol sa taong ito. He is a well-beloved. Hindi lamang siya famous Gaius, hindi siya basta tanyag, maraming tanyag, pero hindi minamahal. Itong mananampalataya na ito, itong Kristiyanong ito, ay isang labis na minamahal na tao. As we have said, this is a personal letter na nagpapakita, itong salita ni Juan na ito, well-beloved Gaius, ay nagpapakita ng deep and strong relationship sa pagitan ng apostol at ng mananampalataya. Sino ba si Gaius? Well, this letter is written to a Christian named Gaius, at ang katotohanan ay ang name na Gaius ay isang very common name sa Roman Empire. I've read a commentary na nagsasabing kabilang ang name na Gaius kung paanong ang name na Jacob. Napakadaming Jacob sa Amerika. Isa sa mga pinakapopular na pangalan sa Amerika ay ang pangalang Jacob. Nung ako'y nag-aral sa isang Bible school doon, kung hindi 3 ang Jacob na magkakaiba doon sa Bible. So ang daming Jacob. Sa pagdating sa Roman Empire, this is a normal name. Itang common name. At actually sa Bagong Tipan, higit sa malamang ay meron tayong na-encounter ng 3 iba't ibang Gaius. Sa Acts chapter 19 verse 29, merong isang taong nagngangalang Gaius na galing sa Macedonia na kasama ni Apostol Pablo sa paglalakbay. Sa Acts 20 verse 4, merong isang taong nagngangalang Derbe na nagpunta kay Apostol Pablo galing sa Corinth na nagngangalang Gaius. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 14, a man of Corinth who was his host in his second missionary journey, host ni Apostol Pablo na nagngangalan ding Gaius. So this is a common name. But karamihan ng mga Bible teachers and scholars ay nagkakaisa na higit sa malamang itong 3 na banggit sa Bagong Tipan na Gaius ay hindi ang Gaius dito sa 3 John. If this be true, ang tanging impormasyon na meron tayo patungkol sa Gaius na ito ay walang iba kung hindi itong sinulat ni Juan kung paano niya nilarawan ang taong ito. It is not specified, but merong high probability na si Gaius ay isang miyembro ng iglesia na kung saan ang pastor ay, sad to say, si Diotrephes. Pag tinuloy natin ang basa sa 3 John,
Sa 3 John verse number 9. 3 John verse 9 ang sabi, I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. So higit sa malamang si Gaius ay may kinalaman o bahagi ng iglesia na sinulatan ni Juan. At higit sa malamang kung hindi siya kabilang sa mga elder, isa sa mga elder, or isa sa mga deacon sa church na ito, siya ay maaaring isa sa mga kilala or well-known na mananampalataya doon sa church na yon. So narito si Gaius. At nawa tulungan tayo ng Panginoon kung paanong itong sulat, itong personal na letter ito, a very endearing letter ng Apostol Juan sa mananampalatayang ito ay tayo ay mga tuto na mahalagang katotohanan. So number 1, tingnan ho natin, Christian truth is doctrinal. Now, this ought to be obvious, as we have said kanina nga, this is really a redundant statement. Ang Kristiyanong katotohanan ay doktrina. And doctrine just means teaching. Ito ay katuruan or doktrina o katuruang tangan-tangan ng pananampalatayang Kristiyano. Now, bakit ho natin kailangang sabihin ito kung ito'y obvious, Brother Paul? Kung ito ay redundant, bakit mo sinasabi ito? Sapagkat, sad to say, sa Kristyanidad, in the broader aspect of Christendom, sa panahon natin ngayon, ang true Christianity para sa kanila ay merely sectarian, not doctrinal. Ang pagiging Kristiyano, usapang usapan ay relihiyon. Anong sekta mo? Anong relihiyon mo? Sa iba naman, ang pagiging Kristiyano or Christianity is merely emotional. Feel the feel. Ang pagiging Christian ay may kinalaman sa emosyon. Yung iba naman ay tradisyon. Ang pagiging Kristiyano, bakit ka Kristiyano? Kasi mga magulang ko Kristiyano, lumaki akong Kristiyano. Yun na lang, tradisyon. At again, mayroong mga tao na mula sa kalululuhan ay Baptist at kaya ako ay Baptist hanggang ngayon. Hindi dahil alam niya ang katotohanan, kung hindi yun ang kadalang kinalakihan. Sa iba, ang Kristyanidad ay experiential, yung nararanasan. Madalas may kinalaman ito sa mga himala, madalas may kinalaman ito as we have studied about the doctrine of the Holy Spirit, yung kanilang mga mamirakulo na mga eksperyensya at yun ang Kristyanidad para sa kanila. Sa iba naman, ang Kristyanidad ay hindi maihiwalay sa mga rebulto at statwa. But primarily, ang Kristyanidad ay katotohanan, mga katuruan, doktrina. At hindi maihiwalay ang katotohanan sa totoong pananampalatayang Kristiyano. Ang sabi ni John sa 3 John verse 1, ang sabi, the elder unto the well-beloved Gaius, ang sabi niya, whom I love in the truth. Itong very endearing approach ni John kay Gaius, well-beloved Gaius, aking lubos na minamahal na Gaius. At ito daw, pagmamahal na ito, I love in the truth. Nag-ugat ang pagmamahal na ito sa katotohanan. Itong dakilang apeksyon ni Juan patungkol kay Gaius ay hindi dahil sa kanyang apeksyon dahil sa mere friendship or pagiging kamag-anak o pagiging pareho sila ng pinanggalingang lugar, no? Hindi dahil pareho sila ng iboboto, hindi dahil pareho silang mahilig maglaro ng basketball, no. Hindi yun yung commonality nila. Ang nagbigay ng pagmamahal, ang pinagmumulan ng pagmamahal na ito ay walang iba kung hindi ang katotohanan. It is founded in and springs forth from the truth. At ito ho ay isang napakadakila at napakagandang katotohanan para ho sa atin bilang mga mananampalataya. Lalo na kapag tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makasalamuha ang ibang mga tao na mananampalataya ng Ebanghelyo.
Lalo na ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung sa providensya ng Panginoon, kanyang pahintulutan tayo na mapunta sa ibang lugar na kung saan ang mga tao ay nagsasalita ng ibang lengguwahe, mapunta sa ibang lugar na ang mga tao ay gumagamit ng ibang lengguwahe ng Biblia o ibang bersyon ng Biblia, maaaring ang kanilang damit ay kakaiba, maaaring ang genre ng kanilang tugtugin ay kakaiba, ang pag-awit nila sa church ay may kakaibahan, maaaring unang bugso, unang dating sa iyo, parang weirdo, parang corny, parang iba yung tugtugin, iba yung damit nila. Alala ko, pinakita ko minsan sa aking asawa ang picture ng missionary na si Brother Felix Arma sa Ghana, Africa. Ibang-iba ang kulay ng balat nila. At ibang-iba ang kulay ng mga damit nila. Pero narito, mapunta ka man sa ibang mga lugar na yun, maaaring iba ang kultura, maaaring may ibang preferensya, maaaring may iba't kaparaanan o pagkakasunod-sunod ang gawain nila o gawain ng kanilang pagsamba, na handun man ang kadamihan ng kakaibahan. Pero kung sila ay mananampalataya at nagmamahal sa ebanghelyo ni Kristo, nagmamahal sa Diyos na nagsugo ng kanyang anak para sa ating kaligtasan, kung sila ay nagmamahal sa ebanghelyo at tumitindig sa ebanghelyo at mamamatay para sa ebanghelyo, sila'y kapatid sa Panginoon. At sila ay kailangan mahalin. At nahandoon, hindi ko alam kung naranasan nyo na first time yung na-meet yung tao, pero alam mo, siya'y mananampalataya ng ibang sangayon sa kanyang pakapahayagan, siya'y mananampalataya ng ebanghelyo ni Kristo. At nahandoon na meron na agad bond of love dahil siya ay kapatid kay Kristo. Ang sabi ng 1 John 4 verse 11, Beloved, if God so loved us, and that is the love na pinakita ng Diyos, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas. Sa 1 John 4 verse 10, in this God has showed His love toward us that He sent His Son to be a propitiation for our sin. At ang sabi ni John, if God so loved us, kung ang Diyos ay minahal tayo sa ganitong paraan, and that is the gospel, ang sabi, we ought also to love one another. Dito nag-uugat. Maaaring, sad to say, may mga churches na nahahati dahil sa eleksyon. May mga churches na nahahati tungkol sa ibang mga bagay. Pero nais kong paalala ho sa atin ang isang napakatindi at napakasolidong tungtungan ng pagkakaisa at pagmamahal ng Kristiyano ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, baliktarin naman natin. Maaaring mapunta ka sa ibang lugar, pero nagsasalita ng parehong lengguwahe. Maaaring pareho din ang pangalan ng church. Maaaring parehong paraan ng pananamit, maaaring pareho ng estilo ng pagsamba, parehong-pareho ng musikang pinapakinggan, parehong-pareho maging ang version ng Biblia na dala-dala, maaaring pati sa eschatology, pareho kayo. Pero kung hindi mananampalataya ng ebanghelyo ni Kristo, puro panlabas ang pagiging pareho. Siya'y hindi kapatid sa Panginoon at wala tayong obligasyon na siya'y mahalin dahil hindi siya mananampalataya ni Kristo. Now, let me clarify. Wala tayong obligasyon na siya'y mahalin bilang kapatid. Yes, mahal natin sila. Yes, kaibigan natin sila. Yes, irerespeto natin sila bilang tao na nilalang sa wangis ng Panginoon. Pero hindi tayo obligadong mahalin sila bilang kapatid sapagkat sila'y hindi mananampalataya ni Kristo. Actually, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Galatians chapter 1 verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. I cannot and we should not exercise brotherly love towards them, for they do not believe the gospel and they are not brethren. Para makita niyo ho, ang
ang nagpapaging magkapatid sa atin sa Panginoon ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. So John chapter 1 verse 12, familiar verse sa atin, but as many as received Him, as many as received Christ, to them gave He power to become the sons of God. Binigyan sila ng karabatang maging mga anak ng Diyos. Inampun sila sa pamilya ng Panginoon. And if we also believe the gospel, we are adopted to that same family and we are brethren. Tayo ay magkakapatid. At sinabi, niliwanag ni Juan ito, even to them that believe. Reformed theology? No. Even to them that believe, King James only. Even to them that have Baptist religion. No. Even to them that believe on His name. Sila ay kapatid sa Panginoon. So let us be very, very careful. Yes, mahalaga ang doktrina. Yes, kailangan tayong maging mahigpit sa marami at sa lahat ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero maging maingat tayo na baka mamaya ang pagkakaiba sa ilang mga doktrina ay nagdubunsod sa iyo para hindi mahalin ang isang kapatid sa Panginoon. Whom I love in the truth. Sa verse 2, ang sabi ni Apostol Juan ay ito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Makita ho natin yung pagmamahal ni Juan sa kanya ay hindi lamang may kinalaman sa kanyang doktrina. Hindi lamang may kinalaman sa mga bagay-bagay sa loob ng iglesia o sa mga ministeryo sa loob ng iglesia. Meron talagang tunay na pagmamahal, tunay na concern. I wish ito ang ninanasa ko and hindi masama na isipin na ito ang prayer ko rin sa Panginoon para sa iyo. As we have pointed out kayo ng umaga sa Sunday School, ang primary prayer is the spiritual growth of the believer. Pero hindi exempted at hindi mali ipag-pray at nasain na sila ay nasa mabuting kalusugan. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Sana ay mabuti ang iyong kalusugan. Kung paano ang iyong kaluluwa naman ay sumasagana. So makita ho natin, maging napakalusog man, pero nasa delikado ang kaluluwa, isang napakahirap at emergency kalagayan. Pero narito, sabi ni Apostol Juan, ang iyong kaluluwa ay sumasagana. Ang iyong kaluluwa ay nasa magandang kalagayan. Ang iyong pananampalataya sa Panginoon ay nasa magandang lugar, magandang kondisyon. At sana kung paanong sumasagana ang iyong pananampalataya, kung paanong lumalago ka sa pagmamahal at pananampalataya kay Kristo, sana ganun din ang kalusugan mo. Nandun pa rin ang prioridad ng spiritual, pero kasama rin ang concern sa physical. Here's an overflowing care of John to his fellow believer. Narito ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Juan. At oo, si Juan bilang isang elder, bilang isang tagapanguna, nandun ang nag-uumapaw na pagmamahal niya sa mananampalataya na ito. There's that personal care. Sana ho tayo bilang mga kapatiran, yes, sa biyaya ng Diyos nilagay tayo sa isang iglesia. Sana hindi lamang ang pagmamahal natin ay tuwing nakikita lang tayo sa church. Nandun din sa mga pagkakataon na ang ating mga kapatiran, iba't iba ang pinagdadaanan, ay tayo ay itulak ng ating pagmamahal sa kanila upang gumawa, upang nasain ang ikabubuti nila at upang gawin din ang ikabubuti nila. Buksan lang natin sa 1 John. 1 John chapter, I believe it's chapter 3. First John chapter 3. Dahil lang ho wala kasi sa note ko, naalala ko lang.
about the pagmamahal sa ating kapatiran. Ang sabi ni Juan, but whoso have this world's good. Sino nakakaano ng verse? Hindi ko ma-recall agad ngayon. 3:17. Ayun, thank you po. 3:17? Ay, nasa 1 Peter pala ako, kaya hindi ko makita. 1 John chapter 3, verse 17. Ang sabi niya, simulan sa verse 16. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. It calls us to a sacrificial kind of love. And again, hindi mo kailangan na hintayin ang pagkakataon o oportunidad para maging martir, para ipahayag ang iyong pagmamahal at nagbigay ng larawan o ng situational illustration si Juan dito. Ang sabi niya sa verse 17, but whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Nakita mo yung kapatid, again, ang pinag-uusapan, this world's good. Material na bagay. Physical na bagay. At nakita mo ang isang kapatid sa Panginoon at nahando ng kanyang pangangailangan at nasa iyo, isinupply ng Diyos ang kakayahan. You have this world's good. Nakita mo ang pangangailangan ng isang kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, and you shutted up your bowels of compassion. Yung pagmamahal ay isinasara mo. Yung pagmamahal ay patuloy mong isinasara. Ang sabi ni John, how dwelleth the love of God? Paano mangyayari na nasa kanyang pag-ibig niya? Paano mo masasabing siya'y Kristiyano? So muli, itong pagmamahal na ito ay pagmamahal na nakatungtong sa katotohanan at itong pagmamahal na ito ay umeepekto sa pagnanasa natin na ating kapatid sa Panginoon. Sa abot na ating makakaya, sa kung paano ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang mga kakayahan. Ang sabi nga ho ni John Piper, baka kaya nadagdagan ng extra zero ang sweldo mo. Diba? From 10,000 nadagdagan ng extra zero, ilan na yun? Ilan na? 100,000 na. Baka kaya dinagdagan ng extra zero ng Panginoon yung sweldo mo ay hindi para bumili ka ng bagong sasakyan, kundi para mas marami kang matulungan. Baka. Hindi sinasabing masama ang bumili ng bagong sasakyan. Pero isang magandang tanong ay bakit? At yung ating talata na laging binabasa tuwing tayo magkakaloob, na tayo ay maging mayaman sa gawang mabuti. O tingnan ho natin ang pangalawang punto. So, Christian truth is doctrinal. Pangalawa, Christian truth is practical. Christian truth is practical. Ito ay umeepekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay napaka-practical. Alala ko ho, meron akong kausap na isang young people noon, nagsasabi siya sa akin ng kanyang problema. Di syempre, anong ipapayo ko sa kanya? Ipapayo ko sa kanya ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang sabi niya sa akin, Brother Paul, Bible kasi yan, ito totoong buhay. At meron mga tao, yun ang tingin nila. Mas makatotohanan pa sa buhay nila ang sasabihin ni Boy Abunda, ni Chris Aquino, o ni Oprah, kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. But no, Christian truth is very practical. Ang sabi ni Juan sa verse 3, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Sabi niya, I rejoice greatly. Ito ay nagdulot ng matinding kagalakan sa akin. Natuwa ako. Ano yung kinatuwaan? Ano yung nagbigay kagalakan kay Juan? When the brethren came and testified of the truth that is in thee. Sila ay dumating at sila ay nagpatotoo sa katotohanan na nasa iyo. Ang katotohanan ng ebanghelyo na nasa iyo ay pinatotohanan nila at ano ang sinabi nila, ano ang sinaysay nila, even as thou walkest in the truth. Yung paraan ng paglakad, yung paraan ng pamumuhay, na yung pamumuhay ni Gaius ay yung pamumuhay sang-ayon sa at pamumuhay sa katotohanan.
Ibig sabihin, ang buhay ni Gaius, ang pang-araw-araw niyang ginagawa ay nahuhubog at nabibigyan ng direksyon, hindi ng ekonomiya, hindi ng mga sarili niyang pangarap, hindi ang popular sa kultura, kung hindi hinuhubog ito ng katotohanan ng Ebanghelyo. Dapat ho ay mangyari sa atin ito bilang mga mananampalataya. Sad to say, marami ho mga mananampalataya, ang kanilang buhay ay hinuhubog ng kultura. Ang buhay ay hinuhubog ng sports. Ang buhay ay hinuhubog ng pera. Ang buhay ay hinuhubog ng katanyagan. Yun ang nagbibigay direksyon. Walang kinaibahan ng pangarap. Sad to say, marang kinaibahan ng pangarap ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Magandang bahay, mabuting kalusugan, maraming pera, masayang pamilya. I'm not saying na masama ang mga bagay na ito, pero hindi ba ito rin ang hubog ng buhay at gusto ng mga hindi mananampalataya? Anong pinagkaiba ng mananampalataya ni Kristo? And again, I'm not saying na pangit at hindi tama na ninanasa mo ang mga bagay na ito. Pero napakaganda ng sinabi ni Juan patungkol kay Gaius, even as thou walkest, you live in the truth. Dito ka lumalakad. Ito ang hubog ng iyong buhay. Ito ang larawan. Ang buhay ni Gaius ay hinubog ng Ebanghelyo, a gospel-shaped life. At pinatuhanan ito ng mga mananampalataya na na-encounter si Gaius. Higit sa malamang ay nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makasalamuha itong si Gaius. Higit sa malamang nakasalamuha nila si Gaius at naobserbahan niya ang kanyang pamumuhay at nakita niya ang buhay ng taong ito. O nakita nila ang buhay ng taong ito ay hinuhubog ng Ebanghelyo at ito'y binalita nila kay Juan at ito'y nagdulot ng labis na kagalakan. At ninote ko lang ho dito sa mga tagapanguna ng iglesia, particularly sa pastor, ano ang magbibigay ng labis na kagalakan? Pag ang member ay malaking magbigay, kaya na magbibigay ng labis na kagalakan, unawa ang pangunahin na pagnanasa ng tagapanguna sa iglesia na nilagay ng Panginoon ay ang mga mananampalataya ay ang kanilang buhay ay mahubog sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. His faith is not just on the sideline. Ang kanyang pananampalataya ay wala sa gilid lamang. Ang kanyang pananampalataya is the main thing, is the main influencing na bagay sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Hindi siya Sunday talk lamang. Ang kanyang Christianity ay hindi dekorasyon lamang. Hindi siya Sunday Christian lamang. Siya ay Kristiyano at ang kanyang buhay ay hinubog ng Ebanghelyo ni Kristo. And it was so obvious na yung mga nakasalamuhan niya, yun ang ibinalita kay Juan. Even as thou walkest in the truth. Ito yung lifestyle niya. Ito yung pamumuhay niya. Sa Titus chapter 2 verse 11, ang sabi ni Apostol Pablo kay Tito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Anong tinuturo nito sa atin? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ito yung tinuturo, ito yung hubog ng Ebanghelyo o buhay na ibinubuhay sa Ebanghelyo ni Kristo. Now, kung ang ating sinasabing pananampalataya ay hindi umeepekto sa paraan ng ating pamumuhay at hindi nagdudulot ng kabanalan sa pang-araw-araw, at best, malamang tayo ay backslider or ipokrito, at worst, baka hindi totoong mananampalataya ni Kristo. Anong sabi ho ni John ay ito sa verse pandang dulo ng verse number 3. Verse number 4. Ang sabi niya, 3 John, verse 4. I have
no greater joy than to hear that my children walk in truth. And here is another information na maaari hindi dogmatic. Higit sa malamang si Gaius ay bunga ni Apostol Juan. Higit sa malamang si Gaius ay naligtas sa pamamagitan ng ministeryo ni Apostol Juan. At ang sabi ni Apostol Juan, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Sila'y lumalakad sa katotohanan. Sila'y tagasunod ni Kristo. At ito ang labis na kagalakan ni Apostol Juan. Well, number 3, Christian truth is relational. Christian truth is relational. Meaning it's social. Meaning it's interactive. Meaning it affects others. Kanina, it is practical. It affects your life. Now, it is relational. It affects others. Kung tayo ay mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, ng katotohanan ng Kristyanidad, ito i-epekto sa iba na ating nakakasalamuha. Verse number 5. Beloved, and he is still pertaining to Gaius, thou doest faithfully whatsoever thou doest. Translation, gawin mong matapat kung ano man yung ginagawa mo. Meron kang ginagawa, at nakita ito ng mga mananampalataya at binalita nila sa akin, at yung ginagawa mong yon ay gawin mong matapat. Ipagpatuloy mo. Thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Itong ginagawa mo sa mga kapatiran, itong ginagawa mo sa mga estranghero. So John was affirming kung anumang itong ministeryo na ginagawa ni Gaius patungkol sa mga kapatiran at patungkol sa mga estranghero. And yung word na estranghero ay mga foreigners. So, hindi lamang kapatid sa Panginoon, kung hindi, again, maaaring yung kapatid sa Panginoon ay foreigner. Or maaaring kapatid at mga foreigner. Hindi taga doon, tagagaling sa ibang bayan. And verse 7 ay nag-i-indicate na itong mga kapatid na ito, itong mga foreigner na ito, ay higit sa malamang ay mga itinerant preachers, mga evangelists, mga missionaries, na pumupunta sa iba't ibang mga lugar para mangaral ng ebanghelyo. At mayroong mga mangangaral, mayroong mga missionary, mayroong mga evangelists na dumaan sa lugar ni Gaius at pinagministeryuhan niya. At ang sabi ni Juan, Gaius, tuloy mo lang. Isang magandang gawain ang iyong ginagawa. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 1, and again, I don't want us to be very, masyado tayong maging misteryoso sa bagay na ito, pero ito'y katotohanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, Hebrews 13 verse 1, let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers. And again, yung word na entertain dyan, hindi yung sasayawan mo sa harapan nila, yung stranger, hindi yung entertainment na yun. Kung hindi to serve, to help. You do not forget to entertain strangers, for thereby some have entertained what? Angels unawares. Na, huwag niyo sanang isipin na lahat ng kakatok sa inyong pintuan, ay baka anghel ito. Pasok! Hindi mo ka anghel, Brother Paul. Hindi mo ka anghel. But, sabi ng Bible, hindi ko maiwasang isipin, nung ako ho ay nagtrabaho noon sa Amerika, sa Payless, hindi noodles, yung tindahan ng sapatos. Meron silang mga tinatawag na mystery shoppers. At yung mystery shoppers na yon, bibili ng sapatos, papasok siya doon at titignan niya kung ginagawa mo yung trabaho mo. Sa biyaya ho ng Panginoon, 11 out of 12 nagawa ko. Kaya tumaas ang sweldo ko. From $7 per hour, naging $7.25 per hour. Nag-increase. And I cannot, ito ay mga mystery shoppers na pinadala mismo ng kumpanya. Hinire sila ng kumpanya para tignan kung yung kanilang mga empleyado ginagawa yung kanilang trabaho.
And I cannot imagine, parang naitutulad ko dito na ang anghel ng Panginoon ay nagpapanggap para mga estranghero or let's say nangangailangan. At sabi ng salita ng Diyos, wag daw nating pabayaan ang ministeryong ganito. Remember them that are in bonds, tuloy natin sa Hebrews chapter 13 verse 3, remember them that are in bonds as bound with them, and them which suffer adversity as being yours also in the body. Napakaganda ng sinabi sa verse 3, remember them that are in bonds as bound with them. Yung mga kapatid sa Panginoon, yung mga kapatiran na nakatanikala, inaresto dahil sa pangalan ni Kristo, dahil sa Ebanghelyo, alalahanin natin sila na parang tayo din naman ay nakatanikalang kasama nila. At yung mga nagdudusa na para sa pangalan ni Kristo as being yourselves also in the body. As yung salita na natutunan natin ngayon, na pamilyar sa atin, ma-identify natin yung ating sarili kasama nila. So ang sabi ni John, beloved, that what thou that doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and also and to strangers. Verse 6, which have borne witness of thy charity before the church, whom ito daw mga mananampalatayang ito na nakaranas ng pagmamahal, nakaranas ng paglilingkod ni Gaius. They borne witness, nagpatotoo sila sa iglesia. Mga kapatid, kami ay nanggaling sa lugar na yon at meron dong mananampalataya. Yung iba ay hindi kami pinansin, yung iba ay hindi kami pinatuloy, pero meron dong mananampalataya. Sakripisyo ay pinatuloy kami at pinaglingkuran kami at kami ay nasariwa at nabigyang lakas at encourage dahil sa ministeryo ng kapatid na ito. Ibinalita nila kung paano ang pagmamahal ni Gaius sa iglesia. Whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well. Now, dating ho sa akin sa verse 6, whom if thou bring forward. That means na higit sa malamang dadaan muli ang mga taong ito kung saan si Gaius. Maaaring sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo, ang kanilang magiging landas ay magkocross muli sa tahanan ni Gaius. At maaaring ang mga taong ito magiging tagapagdala ng sulat na ito ni Juan kay Gaius. At ang sabi ni Juan, huwag ka magsawa, Gaius. Paglingkuran mo pa rin sila, ituloy mo pa rin, gawin mo pa rin ang ministeryong ito. The point is this, it will be a very good thing as John does, or yung ginawa ni John, to encourage ang mga naglilingkod sa Panginoon na ipagpatuloy ang kanilang mabuting gawain. Ni-encourage ni Juan, Gaius, tuloy mo. Gawin mo ulit. Huwag kang magsawa. At saan man tayo nilagay ng Panginoon, and again, that's one of spiritual gifts, hospitality. Yes? Ano man, at binigay sa atin ang kakayahan ng Panginoon para ipagministeryo sa kanyang iglesia, para ipaglingkod sa mga kapatiran, ituloy natin ang paggawa ng mabuting bagay na ito. Ang pagministeryo sa iba. And then verse number 7, because that, why? Gaius, binigyan pa ng rason ni Apostol Juan si Gaius. Bakit mo, Gaius, baka sabihin niya, pambihira, pinatira ko na nga dito na nakaraan, dadaan na naman ngayon. Pero sabi ni Apostol Juan na ito, because that for His name's sake, for Christ's name's sake, for the gospel's sake, they went forth. Sila ay humayo, sila ay nagmiministeryo, sila ay nagmimisyon alang-alang sa pangalan ni Kristo. At ang sabi ni Apostol Juan, itong mga mangangaral na ito, taking nothing of the Gentiles. Hindi sila kumukuha mula sa mga hentil. No, maaaring itong mga mangangaral na ito, sila ay pupunta sa isang lugar, nangangaral sila ng Ebanghelyo. Hindi sila katulad ng mga umakit sa bus, na di umano'y mangangaral ng ilang minuto, tapos mangungulekta. Hindi na ginawa iyon na maaaring merong dalawang interpretasyon dito sa verse 2 na ito, sa phrase na ito. It can mean that unbelieving pagans, it can mean that these are unbelieving pagans and preachers of the gospel will not take from them but expect the Lord to provide through the brethren which is Gaius.
Hindi sila kukuha at hindi sila magtatanggap mula sa mga unbelieving pagans. O yung pangalawang interpretasyon naman, it can pertain to Gentiles who has been converted. Sila ay na-convert, sila ay naligtas, pero hindi kinuhanan, hindi hiningian ng suporta. Parang katulad ng ginawa ni Pablo sa mga taga-Korinto. Anong sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 12? 1 Corinthians chapter 9 verse 12. If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things lest we should hinder the gospel of Christ. At yung power dito na sinasabi ni Pablo ay yung power, yung karapatan na magpasuporta sila. Ang sabi ni Pablo, hindi namin ginamit ito, though they have the right, it was not wrong. Pero ang sabi ni Pablo, so that we should not hinder the gospel of Christ. At higit sa malamang, itong mga mangangaral na ito na galing kay Gaius at dadaan ulit kay Gaius, ganun yung kanilang prinsipyo na ginagawa. Ang sabi ni Pablo, Gaius, magministeryo ka ulit sa kanila. Gawin mo pa rin ang mabuting bagay na ito. Verse 82 tayo matatapos. We therefore, and take note of the pronoun we. Not just you, we, even John the Apostle, we, all the brethren, we, lahat tayong mga Kristiyano, we therefore ought to receive such. Hindi lang ikaw, Gaius, kundi pati ako, kundi yung iba pang Kristiyano ay kailangang tanggapin, pagministeryuhan at gawin ang bagay na ito. Why? That we might be fellow helpers to the truth. Oh, what an encouragement, mga kapatid. Maaaring si Gaius ay hindi pumupunta sa kagubatan at sa mga liblib na lugar at sa mga tribo ng mga hintil. Maaaring hindi siya pumupunta doon para mangaral. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, Gaius, pag ginawa mo ang ministeryong ito, we are fellow helpers to the truth. Mga kapatid, meron ho tayong ministeryo dito sa church, paraan para maging fellow helpers. Parang ebanghelyo ay madala sa iba, maipangaral sa iba. Adawa, tulungan tayo ng Panginoon at maging heart's desire natin ito. Again, hindi lahat ay tinatawag na maging mangangaral, maging misyonaryo. Hindi lahat ay tinatawag na ganoon, pero lahat tayo ay dapat tulong, katuwang para sa pagsigi at pag-abante ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So again, Christian truth is relational. It will affect those who are around you. At ito ang buhay ni Gaius na lumalakad sa katotohanan, nagbibigay hubog sa kanyang buhay at umeepekto sa mga taong kanyang nakakasalamuha. So mga kapatid, ang punto ay ito, we must walk as Gaius walked. He walked in the truth. Nawa, hubugin ang ating mga buhay ng katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong habag at biyaya sa amin. At narito, hindi isang dakilang mangangaral, hindi isang tao na sumuong sa kagubatan at napakaraming panganib, kundi isang tao na maaaring sa kanyang sariling tahanan ay pinagamit ang mga bagay na yung pinagkaloob sa kanya at naglingkod sa mga kapatiran at naging katuwang tulong sa misyon ng ebanghelyo. O nawa, tulungan mo kami bilang mga mananampalataya. And we will walk in the truth of the gospel. Ang aming mga buhay ay hubugin. Ang aming mga pakikitungo ay kilusin.
Ang aming mga pangarap ay itulak ng katotohanan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa maging desire namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay at yun din, O Diyos, sa aming pakikitungo sa aming kapwa, sa aming mga na-encounter, lalo na sa aming mga kapatiran. Nawa makita ang pagmamahal at makita ang buhay na lumalakad sa Ebanghelyo. O Panginoon, kung kalooban mo na mula sa iglesyang ito'y tumawag ka ng mga mangangaral ng Ebanghelyo, kung hindi man, O Diyos, ang mga tao at mananampalataya sa iglesyang ito ay maging katuwang ng mga mangangaral ng Ebanghelyo, o gamitin mo kami, o tulungan mo kami na lumakad sang-ayon sa iyong katotohanan. Salamat po sa iyong salita, salamat po sa iyong paalala at pagtatama. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay tumayo at awitin po natin ang ating panghuling awitin. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, To God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto at maging sa ating mga nakasama sa live stream. At muli, huwag nating kalimutan ang ating mga napag-aralan. Kaya nung umaga sa Sunday School, utos na tayo'y mapuspos ng banal na Espiritu. Let us engage in the means of grace. Kaya nung umaga sa ating ng pangangaral, ay hinamon ng salita ng Panginoon na patuloy ang ating buhay ay ipagamit po natin sa Panginoon. And also ngayong gabi, ang ating buhay ay mahubog sang-ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Itong hilinggong ating kaharap, nawa, tulungan tayo ng Panginoon na patuloy na humakbang, sabi nga ng salita ng Diyos, to walk in the truth. Mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang biyaya ng ating Ama, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin, lahat ng ating gagawin ay gawin natin para sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Ingatan tayo ng Panginoon. God bless po. We are dismissed. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday sa ating bagong song leader. Amen.